As Yusuke's second detective case rolls on, Tahalang lakas si Master Jeremiah. Sa ikalawang bahagi ng paligsahan, si Karim, Kevin at si Alfred ang mga natira sa laban. Samantala, si Eugene ay patuloy na nahihirapan sa kanyang katunggaling si Arturo. Magtagumpay kaya si Eugene? Ayun siya! Tapos ka na! Ang pakikipagtagisan ng lakas ni Eugene. Talo ba si Eugene? Tapos na ang laban. Ano, Eugene? Kaya mo pa ba? O, suko ka na. Eugene! Anong ginagawa mo? Pumangon ka! Pumangon ka! Harapin mo siya! Hindi pa tapos ang labanan. Oh, hindi ko akalaing may natitira ka pang lakas, Eugene. Pero mahina ka na, hindi mo na ako matatalo. Ganyan nga. Hanapin mo ko. At tiyak kong wala ka rin kalaban-laban. Sige. Hindi kaya ni Eugene sa kanyang kalagayan! Sige na! Eugene, lumabang ka! Laban! Hanga-hanga. Ha? Kapag napupunta siya sa isang tabi, lalong lumalakas ang kanyang kapangyarihan. Nalalaman ko lamang ang kanyang kinaroroonan. Pagkatapos niya akong tamaan, paano ko kaya malalaman kung nasaan siya? Paano? Alam ko na. Hindi mo ako makikita. At sa kalagayan mo yan, mas mabuting sumuko ka na lang! Mas makabubuti ito sa'yo! Huli din kita! Sige, laban! Sige, ngayon kang lumaban. Nakikita na rin kita. Sige, Eugene! Talunin mo siya! Kaya mo yan! Maganda sana ang iniisip mo. Pero hindi uubra sa akin yan. Kayang-kaya kitang itapon! Paano na ba to? Kapag lumayo siya sa kalaban, hindi niya makita. Pero pag malapit naman, ibinabalibag siya. Ang regal lang ang pag-asa niya. Pero isang beses lamang ito pwedeng gamitin. At hindi niya ito magagamit kung hindi niya makita ang kalaban niya. Ganyan talaga. Hindi niya malulusutan ang panganib na ito kung wala siyang lakas ng loob at tiwala sa sarili. Bangon, Eugene! Bangon! Alam kong mas malakas ka pa dyan! Ano? Suko ka na ba? Hindi ba't ilang beses ko nang sinabi sa'yo na malakas ang aking kapangyarihan at kaya kong pakiramdaman ng anumang nasa paligid ko at pati na rin ang iniisip mo? Kung aasahan mo ang iyong damdamin, hindi mo ako matatalo kahit anong gawin mo! Nagpapatawa ka ba? Sa susunod na lumapit ka, siguradong talo ka na. Hindi ako susuko sa'yo! Matigas ang ulo ng isang ito. Talagang ayaw sumuko. Patunayan mo sa akin kung hanggang saan ang tapang mo! Sige! Hanapin mo ko! Sige! Tingnan natin. At meron din akong paraan para talunin kita. Ano? Kung ganon, tapusin na natin ito! Umanda ka! Gamitin mo na ang sinasabi mo paraan. Pero hanggat hindi mo ko nakikita, hindi mo ko matatalo! Saan ka nakatingin? Nandito ako! Eugene! Eugene! Tapos ka na! Alam ko na ang pwesto mo! Ito sa'yo! Reagan! Ayos! Eugene! Hindi ako makapaniwala. Paano mo nalaman kung nasan ako? Paano mo ginawa yun? Tingnan mo ang sinturon mo para maintindihan mo. Sigarilyo. Dahil dito nalaman niya kung nasan ako. Oo, ang sigarilyong inihagis ng matandang yon.
yan at inilagay sa sinturon mo bago mo ako tamaan kanina. Yan ang ginawa kong palatandaan. Hindi maaari. Yan ang nagpatalo sa'yo. Huwag ka namang magtanong pa. Ang nanalo, si Eugene. That was close. Hey, where'd you learn to be so tricky anyway? It's probably man at nakaisip ka ng paraan para talunin si Arturo. Oo. Pero ano yung ray gun na ginamit mo kanina? Isa itong bola na mula sa lakas ng mga espiritu, katulad ng espada ng kadiliman. Espada lang sa akin at ray gun sa'yo? Teka, parang lugi yata ako ron Teka muna. Si Eugene naman kasi ang opisyal na detective ng kabilang daigdig. Simulan na ang ikatlong bahagi. Ang maglalaban ay sina Karim at Eugene. Inip na ako. Ano? Katatapos ko lang makipaglaban Ang pagpili ay isang palabunutan. Ganyan talaga. Ano? Aminin mo na kasi Eugene na talagang malas ka sa palabunutan. Nako, sa dilim na naman ang laban. Iibain natin ang lugar sa ikatlong bahagi. Sumunod kayo. Nagamit ko na ang ray gun at nangihina na ako. Ito na yata ang pinakamalalang sitwasyon para sa akin. Oo, at ang susunod kay Karim ay maaaring si Tencho. Ganun ba? Dalawa na lang pala ang natitira bukod sa amin ni Alfred. Ang posibleng mangyari ay si Kevin o si Karim ang lalaban kay Benjo. Nandito na tayo! Basurahan ba to o ano? Dati itong lugar ng digmaan. Maraming mga sundalo ang pumanaw sa lugar na ito. Ibig sabihin, maraming mga kaluluwa ang gumagala sa lugar na ito. Makikita ko na naman ang ayaw ko makita. Bakit ba naman kasi nakasama-sama pa ako dito Sa lugar na ito, pinakamalakas ang kapangyarihan ng mga kaluluwang yan. Ito ang pinakamagandang lugar para ipakita nyo ang tunay na lakas ng inyong mga kapangyarihan. Oo, naintindihan ko. Nararamdaman ko lumalakas lalo ang aking kapangyarihan. Ikaw, Eugene. Ayaw! Bumabalik ang aking lakas, pero hindi sapat para sa aking ray gun. Ano kayang gagawin ko? Kung hindi ko lang sana nagamit ang ray gun kanina, may pag-asa pa ako ngayon. Ano kayang gagawin ko? Simulan na ang unang laban sa paligsahan ito. Ngayon na! What a shame for you. Fighting 2 battles in a row. Both mismatched. What? Everyone knows Cabana would have defeated you if not for your little trick. And as for my own advantage, well, you'll soon find out. Masyado ito para kay Eugene. Paano na? Kapag natalo dito si Eugene, mapapahamak ako dahil sa pag-atas ko sa kanya bilang isang detective ng kabilang daigdig. Jericho! Bakit? Ano kailangan mo? Telepono! Ayoko munang makipag-usap sa telepono. Wala si Jericho dito. Mag-iwan na lang ng mensahe pagkatapos ng tunog ng bell. Tatawag na lang siya sa inyo pag nakabalik na siya dito. Salamat sa pagtawag at magandang araw sa inyo. Pip! Si Hariyama! Jericho! Si Hariyama! Pinapalan niya ang telepono! Kasalanan mo ito! Hindi! Ikaw ang nag-upisa! Tama lang! Basta ikaw ang may kasalanan! Huwag kayong maingay! Nag-uumpisa na ang laban! Ano? Kanina lang Hindi ko akalaing may iba pa palang makakatalo ng spirito tulad ng ginawa mo kay Arturo. Mali ang iyong akala. Mukhang mahina ka na para lumaban pa. Isang tira lang ang kaya ng lakas ko at yun lang ang tanging paraan. Kamay ko lang gagamitin ko sa'yo. Kumanda ka!
can't even fight back! Eugene! Kinuha mo na siyang punching bag! Si Eugene, mukhang hindi na niya kayang tumakas sa kalaban ah! Pagagaanin ko ang pakiramdam mo! Alam ko na! Nakailag siya! What the? Muntik lang! Meron ka pa palang lakas na natitira. Hindi ako pwedeng lumapit. O ngayon, ipakita mong bilis mo! Shuriken! Tingnan lang natin kung makailag ka pa. Huwag mong isipin kayang-kaya mo ako! Kahit pagod ako, kaya ko pang umilag! O bakit? Yun lang ba? Mukhang ikaw ang nahihirapan ah. Wala na bang iba? Maghintay ka lang. Ano? Eugene! Nasa likod mo ang mga shuriken! Ano? Parang buhay ang mga shuriken. Tumahabol sa akin. Sumusunod ang mga shuriken sa lakas mo. Hindi titigil yan hanggat hindi ka tinatamaan sa iyong katawan, Eugene. Alam ko na. Sumunod kayo! May lamang pulbure yan at sasabog sa anumang paraan kahit makailag ka pa. Hindi mo maiwasan ang galit nito. Sira na ang plano mo. Ano, gusto mo pa? Sumuko ka na. Eugene! May parang pa ba, Master Jeremiah? Marahil ito na ang katapusan mo, Eugene. Hindi pa tapos ang labanan! Malakas si Karim para kay Eugene! Paano pa kaya pag kay Benjo? Mukhang malabong manalo pa si Eugene sa kanya! Getting blown to pieces is really gonna piss me off. Not to mention letting Rando win Genkai's power. Guess there's only one thing to do. Make this explosion worth something. Bakit na tayo sinusugod? Magtiwala kayo! Kayo nang bahala! Diyan na kayo! Si Eugene, papunta kay Karim. Anong gagawin niya? Anong plano niya? Eugene! Maaaring iniisip niya hindi niya kaya si Karim kaya isasama niya ito sa pagkatalo. Ano ka mo? Huwag! Humilaong ka! Bumalik ka rito! Bumalik ka! Eugene! Handa na siya matalo. Tingnan ko kung uubra ang iniisip mo. Hindi lang ako ang matatalo! Isasama kita sa aking pagkatalo! Tingnan natin. Humanda ka! Nawala siya! Imposible! Nasaan nagpunta si Eugene? Eugene! Nasaan ka? Eugene! Nasaan ka? Lumabas ka! Charlene, kaya ba ni Eugene na mawala na lang na parang isang bula? Hindi ko itinuro sa kanya yon. Paano siya nawala? At paano niya ginawa yun, Charlene?
Ano? Paano mo naman naisipan magtago sa lugar na to? Hindi ako nagtago. Nalaglag ako. Lumubog ka lang sa putikan? Hindi mo to plinano, Eugene, ha? Anong plinano? Nanalo ba ako? Ha, Charlene? Maswerte ka, Eugene. Hindi sinasadya ang pagkakapanalo mo. Nasira ang timing mo. Kagagawan ng bigla mong pagkawala. Kaya siya ang tinamaan ng kanyang sariling sandata, Eugene. Ay, hindi totoo yun. Maswerte talaga ako. Saan mo ba kinukuha ang swerte mo, Eugene, ha? Talagang swerte lang ako. Panalo! Si Eugene! Hindi si Benjo, si Karim. Hindi ko nararamdaman ang espiritu niya sa katawan ni Karim. Si Kevin na lang ang natitira. Maaaring siya na nga si Benjo. Kung ganun, siya na nga. Shorin is random. Let's move to the second match of the semifinals. It's not hard to guess. Kuwabara versus Shorin. Si Kevin na nga kaya si Benjo? May pag-asa kaya si Alfred laban sa kanya? Matapos ang sunod-sunod na paglalaban, dumating na sa puntong ang mga natitira na lamang ay ang mga tunay na matitibay. Sa mga susunod na paglalaban, malalaman na rin kung sino ang pinakamalakas sa lahat. Kayanin kaya ni Alfred ang hirap at sakit na dinanas ni Eugene? Ito na marahil ang pinakamahirap na sandali para kay Alfred. At long last, Ang taong may natatanging lakas, ito ang paligsahan ni Master Jeremiah. Nalalapit na ang ikatlong bahagi ng paligsahan, ngunit hindi alam ni Eugene kung sino ang tunay na Benjo. Nakipaglaban siya kay Karim at pagkatapos ng mahirap at mahabang pagtutuligsa, siya pa rin ang nagwagi. Si Kevin na lang natitirang katunggali. Siya ba ang kinatatakutan si Benjo? Ang tunay na pagkatao ni Benjo. Ang susunod na maglalaban ay sina Alfred at Kevin. Sa palagay ko madali lang to. Kahit minsan ay hindi pumasok sa aking isipan na maaaring si Kevin pala si Benjo. Mukhang mahina kasi siya eh. Hindi ako makapaniwala. Mali ang iyong akala. Si Benjo ay isang nakakatakot na pangitain. Marami na siyang natalong malalakas na tao. Nagkakaibang kapangyarihan. At tuwing makakakita siya ng kakaibang lakas, isinasaayos na ito para mapasa kanya at mapalakas ang kanyang kapangyarihan. Ang masama pa nito, sinusubukan niya ang kanyang lakas sa mga tao na nagdudulot ng pinsala. Ang problema, wala pang nakakakita sa tunay na kaanyuan niya. Kung siya ang tunay na Benjo, nanganganib si Alfred sa lapanan. Ha? Alfred! Sandali lang! Ano ba? Hindi importante sa akin ang mga sasabihin mo. Malakas siya. Maaaring siya si Benjo. Huwag kang lumaban. Umatras ka na. Manganganib ang buhay mo kapag lumabang ka. Ano? Wala akong pakialam. Kayang-kaya ko siya. Swerte ka lang, kaya ka nanalo. Pero sa labang kong ito, hindi lang swerte ang gagamitin ko. Kaya manood ka lang. Pagkatapos ng laban, ikaw naman ang haharapin ko. Ako ang haharapin mo? Mabuti pa, tumapik ka na lang. Maghintay na lang kayo ni Sherlyn. Mabuti pa, maganda ka na. Bahala ka. Ipahamak mo sarili mo. Malabong mangyari yun. Ikaw ang mapapahamak mamaya. Tama na! Tumigil na nga kayong dalawa para kayo mapata! Handa ka na ba? Oo. Simulan na! Ang una makatama siyang panalo. Ito na! What the? Malakas yun ah. Hindi ko inaasahang malakas pala ang suntok niya. Paano? Umpisa pa lang yun ah. Kayang pa ba, ha? Wala to, kaya ko pa. Sige, tuloy natin. Our difference in strength is pretty big, huh? Teka, baka naman hindi siya si Benjo. Mahina kasi eh. Baka naman hindi talaga sumali si Benjo at hindi siya talaga malakas. Baka.
Baka naman matagal na siyang natalo ng iba at wala na siya. O ano Kevin, yun na ba ang kaya mo? Ito na ang pinakamalakas ko. Umanda ka ngayon. Tignan mo! Nag-iiba na lakas ni Kevin! Bolang apoy! Ang paraan na yon! Tikman mo ang aking bolang apoy! Init! Sunog! Sunog! Nataranta na siya. Alfred, takot ka ba sa apoy? Tingnan mong mabuti. Tumahimik ka nga! Yan ba ang tinatago mong sandata? Kung ganon, meron din ako niyan! Ito ang aking espada ng kapangyarihan! Tumama sa kanya ang apoy. Mabagal pala ang bolang apoy mo eh, kumpara sa lakas ng espada ko! Kuwabara is like a whole new fighter when he starts using that spirit sword of his. I think he can beat this little punk, rando or no rando. Anything's possible, I suppose. Very surprising. Twice now you've managed to evade my attack and make it your own offensive. Don't try and make it sound so high-tech, I'm just trying to cream you. This requires a new approach. Phineas Spirito What in the heck are you muttering about over there? You might as well speak up. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin Ang panalangin na ginagawa niya at ang fireball. Kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Noon, isang propeta at isang mandirigma ang nag-ukol ng kanilang buhay upang mapahusay ang kanilang lakas. Yan ang sikretong paraan. Sikretong paraan? Upang gapiin ang kalaban. Ngunit namatay silang dalawa at nawala ang kanilang pinakaiingatang sikreto. Kung ganun yan, si Kevin nga, si Benjo! Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang gapiin ang kalaban. Makapangyarihang spirito, Ayaw mo sumugod, ako na lang ang mauna! Makapangyarihang spirito, tingin na pala namin! Lumit ka! Bakit siya lumaki? Pati mga damo! Ang taas! Bakit kaya? Ha? Anong nangyari? Oh, ano naman to? Teka, higad to ah! Alfred! Tama ka, malaki nga ako. At ikaw naman na maliit ngayon. Masakit ba? Hindi na siya mananalo ngayon. Alfred! Tama na! Sumuko ka na! Ha? Hindi ka pa ba susuko? Iipitin pa kita para mas masakit. Alam ko na, pisilin naman natin ang iyong kanang kamay. Alfred! Gusto mo ba masahe? Please, no more!
was a fun experiment. Now let's see about the ribcage, shall we? Tama na! Panalo na si Kevin! Itigil na laban! Oo, itigil na ang laban. Si Kevin ang panalo. Handa ka na ba? Alfred! Kevin! Kanina pa tapos ang laban! Hindi mo ba narinig? Alfred! Para siyang goma, malambot ang katawan. At ang sarap pa ng pakiramdam. Alfred! Alfred! Nasaan ka na? Ibabalik ko na siya sa dati para malaman ko kung ano ang itsura niya. Bumalik ka na sa dati mong laki. Sa isang salita ko lamang ay babalik ka na sa dati mong laki. Bumalik ka! Ngayon din! Alfred! 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 Nabali ang dalawang braso niya, pati na rin ang binti niya. Maaaring maging imbalido na siya habang buhay. Hindi pa naman ako mamamatay kahit bali-bali ng buto ko. Eugene, kailan ba ang laban natin, ha? Alfred. Alfred. Matagal ko nang balak gamitin ang paraan na yan. Kaya lang, mahaba kasi yung panalangin. Mabuti na lang, memoryado ko pa. Alam mo, noong mga nakalipas na panahon, hindi kasi ako makapag-concentrate na mabuti. Hindi kasi practical ang paraan na yan eh. Kaya lang, kayang-kaya nitong ilipad ang kalaban nang walang kahirap-hirap. Lalo na kapag tao ang kalaban, napakasarap kasi paglaruan at madali mo sila matatalo nang walang kalaban-laban. Master Jeremiah, tama ba ako? Kung sa maling paraan, oo. Kailangan pag-aralan ko ito mabuti para magamit ko pa sa mga susunod kong pakikipaglaban, hindi ba? Gumising ka! Sabi mo mahusay ka na. Ako ang kalabanin mo. Sa akin mo ipakita ang tunay na kapangyarihan mo! Ang huling laban ay si Kevin at Eugene. Power charts are well matched. You better win, Yusuke! Well, I see your spirit energy is recovering nicely on this hill. Kahanga-hanga. Benjo! Benjo! Humanda ka ngayon! Sinaktan mo si Alfred. Kailangan ipaghiganti ko ang kasama kong si Alfred. Ano nangyayari? Ito pa! Hindi ako makapaniwala. Hindi ko inaasahan ganito sa kalakas. Mas madalas siguro siya mag-ensayo kaysa sa akin. Lumabang ka! Hindi ka makakaligtas sa akin! Tikman mo ngayon ang kapangyarihan ko! Ha? Ano? Yan ang... Ito ang tinatawag kong Sickle Tornado. Sickle Tornado? Kapag lumalabas ang humihigop na hangin ng buhawi, ito'y nagdudulot ng sugat sa katawan. Malaking pinsala ang dinudulot nito sa tao. Tama ka. Eugene, matatalo ka sa talas ng aking mga buhawi. Ha!
Kahit hindi ka nawala ng malay, pero siguradong tapos ka sa mga susunod na tira ko. Ha! Tama na! Itigil na ito! Tapos ka na! Iniwasan niya ang tama sa pamamagitan ng paglundag sa gitna ng mga butas! Nanalo ba si Eugene? Nanalo ako? Pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Ang galing! Natalo mo si Kevin! Ang galing mo talaga, Eugene! Oo, pero naubos ang lakas ko eh. At mananahimik na rin si Alfred sa kabilang taiti. Hindi pa ako patay, no? Hindi pa! At hindi ako mamamatay! Ha? Bakit? Hindi kaya tayo makatayo, Master Jeremiah! Bakit dito ka papunta? Anong kailangan mo? Ha? Hindi pa tapos ang paligsahan. Ha? Magsisimula pa lamang ang tampok na labanan ninyo ni Benjo. Ano? Hindi ko na matandaan kung kailan ang huli kong pakikipaglaban sa isang tao bilang si Benjo. At ang nakakagulat ay hindi pa sa isang pinakamalakas na kapangyarihang spirito tulad ni Jeremiah. Sa halip, ang aking makakaharap ay isang walang karangasang tao. Kailangan umpisa na ang paligsahan! Ano yan? Ako si Benjo, ang hinahanap mo. Umpisahan na natin! Ang lakas na nakapaligid sa kanya ay naiiba sa mga nakaharap ko. Isang nakakatakot na pangitain. Lumabas na rin si Benjo. May pagkakataon kayang manalo si Eugene sa kanilang pagharap. Ano ang naghihintay na kapalaran kay Eugene? Isang matinding pagtutuos ang namagitan kina Kevin at Eugene. Si Benjo pala ay nagbalat kayong si Kevin. Matapos ang mahaba at may hirap na pakikipaglaban, si Eugene ang nagwagi. Ngunit hindi pa pala tapos ang lahat. Ang lakas na nakapaligid sa kanya ay naiiba sa mga nakaharap ko. Ipinakita rin sa wakas ni Benjo ang kanyang tunay na anyo. Ang paghaharap ni na Eugene at Benjo. Yan si Benjo! Eugene! Huwag ka magpapatalo! At magtutos pa tayong dalawa! Nawalan siya ng malay at yun pa rin ang sinasabi niya. Mag-ingat ka, Eugene. Talunin mo si Benjo at ipakiganti mo si Alfred. Magandang paglalaban ito. Anong problema? Mukhang namumutla ka. Kailangan gawin mo na ang lahat na magagawa mo. Ngayong nakita mo na ang tunay na itsura ko. Tama na! Para sa'yo! Masakit ba? Ha? Ano? Yun na ba ang pinakamalakas na mga suntok na kaya mong ibigay sa akin, ha, Eugene? Bakit? Walang lakas ng kapangyarihan ng mga yon. Naintindihan mo?
Naku, hindi matatalo si Benjo sa mga suntok na walang kapangyarihan. Ang problema ngayon, wala lang sapat na lakas si Eugene para gawin yon. Eugene, mag-isip ka naman ng paraan bago mahuli ang lahat. Kung ganon, sisimulan ko na ang aking pagsugod, Eugene. Ano ito? Ano yun? Ang sinulid ng kapangyarihan at iilan lamang ang maaaring makagawa niyan at isa na doon si Benjo na may lakas niyan. Ha? Ang paa ko! Nahuli ako! Hindi ako makakilos! Pwede na kitang tapusin ngayon. Pero, hindi muna. Pahihirapan muna kita, katulad ng nangyari kay Alfred. Gusto ko lang malaman mo na matibay ang sinulid na yan. Hindi mo yan mapuputol kahit na anong gawin mo. Yan ang akala mo! Ha? Hindi ka naniniwala ka. Kailangan pa palang patunayan ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Eto na! Isa pa! How's this? Better? Is this boring you? Or is this? What about this? Or this one? This or this? Or this or this or this or this? Tell me how it feels, human! I'm dying to know! Naku, walang pag-asa makawala si Eugene. Master Jeremiah, pigilan mo si Tej sa ginagawa niya. Ihinto mo ang labanan. Sige na! Mahirap yun! Kapag tinanggap niya ang pagkatalo, mapapasa kamay ni Benjo ang aking kapangyarihan. Hindi mahalaga sa akin kung sino magkakamit nito. Isang pangako yun na kung sino ang magwawagi dito ay siyang magkakamit noon. Master Jeremiah, hindi dapat mangyari yon. Kapag napunta sa kanya ang inyong kapangyarihan, maaari magdulot yun ang kapahamakan sa iyo sa mga tao. Wala tayong magagawa doon. Master Jeremiah! Maghintay na lamang tayo. Hindi pa naman tapos ang paligsahan. Eugene? Gusto kong itsura mo. Titignan ko muna na matagal ang mukha mo. Anong nararamdaman mo ngayon, Eugene? Ano ba talaga ang gusto mo? Kung gusto mo akong tapusin, gawin mo na ngayon din. Maghintay ka lang. Hindi pa ako tapos sa'yo. Makapangyarihang spirito, dinggin ang aking panalangin. 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 Makapangyarihang spirito, Ano na dinggin naman ang ang aking sinasabi niya? panalangin. Ano na naman kaya to? Makapangyarihang spirito, dinggin ang aking panalangin. Ha? Ano to? Ha? Ano yun? Yan ang mga alaga ko mula sa mundong aking pinanggalingan. Mga isda ng kaliliman. Mga isda? At heto, mabait at matapang na alaga ko. Ipapakita ko sa iyo ang kakayahan nila. Yan ka! Katatapos lamang nilang kumain. Pero parang gusto pa nila. Malakas silang kumain, Eugene. At alam mo kung anong paborito nila? Laman ng tao. Katulad ng gagawin ko sa'yo. Ipapakain kita! Ha! Wag si Eugene!
Yan na nga. Yan ang mukhang gusto kong makita mula sa'yo, Eugene. Ang Regan, kinaya niya ang parang yun sa pamamagitan ng isang tingin lamang. Malakas na kapangyarihan at mahusay na pakikipaglaban. Magagamit niya ang aking kapangyarihan na mas higit pa kaysa sa akin kapag nakuha niya ito. Hindi! At siyempre, gagamitin niya ito sa kasamaan. Itutuloy ko na ang palabas para sa'yo, Eugene. Masarap talagang pakinggan ang sigaw ng tao habang kinakain sa ng buhay. Pwede bang gandahan mo ang sigaw mo? Tapos ka na! Yusuke Urameshi, age 14, survived by his mom and everybody. After going through a big ordeal to get his life back, Yusuke had a brief second chance until he was eaten by a fish! That's right, no heroic death, no fighting evil villains, fish food! This is Yes, eat all you want, my precious hate fish. Eugene! Master Jeremiah, kailangan tulungan natin si Eugene! Ano yan? Ha? Ano yun? Eto na talaga. Eugene! Eugene! Alfred! Suko ka na ba, ha, Eugene? Ang pinaghahandaan ko palang talunin ay isang duwag. Tinanggap mo na bang talo ka na? Buhay ka pa, sumusuko ka na? Lumaban ka, Eugene! Anong sinabi mo? Makinig ka! Hahamunin ko ulit ang batang yun. Paggaling ko, tatalunin ko siya para sa'yo! Alfred! Talaga naman palang wala kang sinabi! Tama-tama, bagay na bagay nga sa'yo maging pain para sa mga isda! Alfred! Ako naman ngayon! Sinong may gawa noon? Lahat ng bagay ay posible kung gugustuhin mo. So much spirit power couldn't have come from that boy. His crippled friend must have transferred the last of his energy to him. Oh well, it matters not. Just more time to practice my favorite techniques. Tayo na! Ituloy na natin ang laban, Eugene! Lumabas ka! Now come out! Yusuke, you will have to breathe soon. Nariyan ka ba? Sino pinaparil mo dyan? Ano? Nandito ako! Nakalimutan mo na ba na may iba pang lagusan? Saan siya nanggaling? Eugene! Ito na ang huli kong kapangyarihan! Huwag mo akong biguin! Eugene! Delikado! Tapos ka na! Ha! Ito na, para sa'yo! Reagan! Tapos na rin, pagod na ako. Hindi ko na kayang kumilos pa. Malakas pa rin ang iyong kapangyarihan kahit na mahirap ang sitwasyon. Tama na, huwag ka nang lumabas pa. Mabuhay, Eugene! Mabuhay! 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 Ano yun, Jericho?
pa kaya to? Marami kang ginawa sa akin. Pagbabayaran mo ang lahat ng mga yon, Eugene. Ha! Marami nang nawala sa akin ng dahil sa iyo, Eugene. Bumaba na ang aking kapangyarihan. Hindi ko na kaya kumilos pa. Bahala ka na, Benjo. Tila yata naubos na ang lakas mo. Paliliitin na lang kita at dudurugin ko ang katawan mo tulad ng ginawa ko sa kaibigan mo. At pagkatapos kong bigkasin ang panalangin, wala ka ng pag-asang manalo pa laban sa akin, Eugene! Masakit ang ulo ko. Hindi ko na maintindihan ang mga sinasabi niya. Gagamitin na naman niya ang kanyang panalangin laban kay Eugene! Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang magapi ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang magapi ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang magapi ang kalaban. Makapangyarihang spirito, bigyan ako ng kapangyarihan upang magapi ang kalaban. Lumit ka! Tapos na. Ilang sandali na lamang at liliit na ang katawan mo. Teka, dudurugin na lamang siguro kita. Gusto mo ba yon? Katulad ng ginawa ko sa kaibigan mong si Alfred. Hindi ba? Hindi. Bakit ako? Imposible! Siya ang dapat na lumiit! Naging alipin ka ng sarili mong kakayahan. Paano nangyari yun? Hindi ganun kadali ang paggamit sa panalangin ng kapangyarihan. Kapag hindi ito tumalab sa isang tao, babalik ito sa nag-alay ng panalangin. Anong babalik ang sinasabi mo? Hindi totoo yan! Tama ang panalangin ko! Sa panalangin binigkas mo ay nailipat nito ang kapangyarihan sa katawan ng isang tao sa pamamagitan ng pandinig. Pero tatalab lang ito sa isang mahinang kaaway. Ang isang taong matalino ay tatakpan lang ang kanyang tenga kapag binigkas mo ang panalangin. Pero hindi naman niya tinakpan ang kanyang mga tenga! Eugene! Bakit pang hindi ako makarinig ng mabuti? Pinasukan pala ng dumi ang tenga ko eh. Kaya naman pala wala akong marinig. Hindi maaari! Natalo ka, Benjo. Pag nanakaw ang ginamit mong paraan para makuha ang galing ng iba, yun din ang nagpatalo sa'yo. Nagkakamali ka! Bibigkasin ko uli ang panalangin! At sa tingin mo ba, aantayin ko pang bumalik ka sa dati? Hindi na sapat ang lakas ko para bigyan ka pa ng isang suntok. Pero pwede naman kitang tapakan, ha? Hindi ko na kayang tumayo. Pagod na ako. Yusuke, you really did it! I know, but can we wait? Hindi magandang itsura ko, pero nanalo naman ako, di ba? Si Eugene ang nagwagi at magmamana ng aking kapangyarihan! Eugene, magaling! Ang paligsahan na yan ang magsisilbing training mo. Alam kong magiging isa kang mahusay na detective ng kabilang daigdig. Tama ang pagpili ko. Boss Jericho, Bakit? dumating to kanina habang nanonood ka. Sabi ni Haring Yama, dapat tapusin mo na ang lahat ng mga ito. Ang dami naman! Ngayon, maikukulong ko na si Benjo para madala sa daigdig namin. Wala nang magagawa pagkasamaan ngayon yan. Tapos ko nang gamutin si Alfred. Magaling na siya. Ibig niyo sabihin, si Alfred ay... Inayos ko na ang lahat, pati ang braso at mga sugat niya. Ha? Marami palang nagagawang kapangyarihan niyo. Tama ka. Sa ganitong paraan ko lamang ginagamit ang aking kapangyarihan. Ayos! Tapos na ang trabaho ko sa lugar na ito. Pumunta na tayo sa Coliseum para manood ng Battle Ball Universal Finals. Isasama mo ako? Siyempre! Nakabili na nga ako ng 2 ticket para manood nun eh. Sandali! Hindi ka pwedeng umalis. Ha? Eugene, hindi ba't ililipat ko pa sa'yo ang aking kapangyarihan? Kaya tuturuan kita mula sa umpisa para mapasayo ito. Ha? Ibig sabihin? Oo, magte-training ka muna dito. Ha? Ano? Eugene! Mahirap pala siyang hawakan, ha? Tuluyan nang inilantad ni Benjo ang tunay niyang kaanyuan sa lahat.
Hindi lamang tinupad ni Eugene ang kanyang papel bilang isang detective ng kabilang daigdig, kundi naiganti rin niya si Alfred. Tinalo niya si Benjo matapos ang mahaba at may hirap na pakikipaglaban. Dahil dito ay kay Eugene isinalin ang kapangyarihan ni Master Jeremiah. Ang apat na santong halimaw. Hindi pa rin siya bumabalik hanggang ngayon? 6 na buwan na nang umalis siya. Magte-training lang daw siya sa bundok. Ang tagal na niya. Sana tumawag man lang siya sa atin para malaman natin kung okay siya. Hindi man lang siya tumatawag o sumusulat kung nasaan siya. Nag-aalala ako sa kanya. Baka hindi na siya bumalik sa atin, Tita Victoria. Ay, ikaw talaga, Jenny. Huwag mo siyang intindihin. Hindi ba't muli siyang nabuhay? Sana alam ko kung nasan siya. Palagi siyang umaalis nang walang paalam. Hi, Jenny! Kumusta ka na? Eugene! 3 chocolate shakes. Magaling na ba ang braso mo, Alfred? Oo, ginamot ako ni Master Jeremiah gamit ang kanyang kapangyarihan. Mas malakas na ang braso ko ngayon. Gusto mo subukan, ha, Eugene? Hindi na. Sa tingin mo ba may pag-asa ka pa sa akin pagkatapos ng mahaba kong pagsasanay kay Jeremiah? Ano bang klaseng training ang ginawa mo, ha? Di mahirap na training. Kapag naiisip ko nga parang nararamdaman ko pa rin ang hirap Kunin mo ang isang spirito sa isang pwesto. Sige, tama yan. Ngayon, tumigil ka sa posisyong yan ng 12 oras. Imposible Ang training na ito ay para masanay ka sa spirito ng kalaban. Kung hindi, maaaring mapahamak ka. Hindi tayo titigil hanggat hindi mo nasasalo ang spirito. Naupo na ako sa apoy at natulog ako sa ibabaw ng karayom at ano pa nga ba yung pinagawa sa akin? Tama na! Nininervyos lang ako sa mga training na ginawa mo. Pero dahil sa training na yon, marami akong natutunan. Ha? Yun ang gusto ko makita. Andito ka pala. Ano gusto mong makita? Sabi namin, gusto namin manood ng sine, di ba, Alfred? Sine? Oo. Ha? Talaga? O sige na, tara na. Sige. Mukhang masaya si Jenny, ha, Eugene. Talaga nag-aalala siya sa'yo, no? Ano? Ha? Oo, Diba? alam ko. Talaga swerte ka, Eugene! Uuwi na lang muna ako para dalawa na lang kayong magsaya. Sige. Eugene! Bilisan mo, mag-uumpisa ng palabas. Ay! May nakakalimutan akong bilhin sa tindahan. Ha? Alfred, samahan mo ako. Ha? Jenny, mauna ka na sa loob ng sine. I-reserve mo kami ng upuan, ha? Di sasama na lang ako sa inyong dalawa. Hindi. Meron akong bibilin Dapat siya lang ang kasama ko. Babalik kami kaagad. Sandali lang kami. Bilisan yung dalawa, ha? So what things do you want to buy with just guys, huh? What, do you need some itching cream or something? Alfred, hindi mo ba napansin? Ha? May sumusunod sa atin. Ano? Hindi ko sila kilala. Kumanda ka. Total, wala naman tayong gagawin di laruin na lang natin sila. Hindi nyo ba kilala kung sino ko? Oo, ang number 1 estudyante ng aming eskwelahan. Ako si Alfred! Ay, oo na. Teka, tingnan mo, Eugene. Gaya-gaya pala ang mga ito sa bawat isa Lagot kayo ngayon! Lagot kayo! Lagot! Are they human? Ano na, Eugene? Ayaw niyong tumigil, ha? Nagliliwanag ang kamao ni Eugene. Madali lang yan, Alfred. Eto na! Wow! Napatalsik niya ng sabay-sabay. Para ka nagpaputok ng barila, Eugene. Siguro naman, matututo ka na ngayon, ano? Oo, tama. Ano kayang kailangan ng mga ito? Sandali! Ha? May nararamdaman akong iba. Hindi ito isang tao.
Ayun siya! Sandali! Kaya pala, Eugene! Ha? Charlene! Wow, Charlene! Ang cute-cute mo talaga! Yung mga lalaking yon ay mula sa bayan ng mga multo. Nagsisimula na sila pumasok sa syudad. Hindi sila mga tao? Bakit? Kilala mo ba sila, Charlene? Eugene, isa sila sa mga makakalaban mo sa susunod mong misyon. Ay, teka. Magpapahinga muna ako. Kadarating ko pa lang mula sa aking training ngayon may binabanggit ka na namang misyon. Gusto ko namang matulog na matagal, ano? Bakit? Hindi ba importante sa'yo kung may mangyaring masama dito? Anong ibig mo sabihin? Kahapon, may natanggap na sulat si Jericho. Yun ay isang paghamon mula sa mga halimaw na mula sa bayan ng mga multo. Jericho! Marami akong trabaho ngayon dahil pinanood ko ang laban ni Eugene, kaya huwag mo akong kapalain! May natanggap po kaming sulat mula sa bayan ng mga multo! Ano? Bakit po? Anong sabi? Anong kailangan nila sa inyo, Jericho? Gusto nilang manilahan sa daigdig ng mga tao! Ah! Ano? Tawagin si Charlene! Kailangan kumilos na sa Eugene ngayon para mapigilan sila! Kung ganun, tanggihan na lang ni Jericho ang gusto nilang mangyari. Sino ba yung 4 na santong halimaw na yan? Ang 4 na santong halimaw ay mga kriminal na napakarami ng record sa buong mundo ng mga espiritu. Masama sila at walang awa sa iba. Ang mga halimaw na ito ay nagtayo ng sarili nilang kampo at doon pinatira nila ang ibang kriminal at dahil doon naitayo ang isang bayan sa paligid ng kanilang kampo. At kahit na sino ay hindi maaaring makapasok doon. Kaya iyon tinawag na bayan ng mga multo. Ikaw lang ang inaasahan ni Jericho. Saan ka pupunta, Charlene? Tignan niyo itong mga humarang sa inyong dalawa. Ha? Ha? Bakit may insektong lumalabas sa bibig niya? Yan ang tinatawag na makay insect. Yan ang mga pestes sa daigdig na espiritu. At ginugulo nila ang isipan ng mga tao. Mukhang pinakawalan na ng 4 na santong halimaw ilang libong makay insects. Ang mga isipang pinasok ng mga insektong yan ay maghahangad ng kaguluhan, pwersa at kasiraan sa buong daigdig. Kailangan ipaalam na natin sa lahat. Imposible yan. Hindi sila nakikita ng ordinaryong tao. Iisipin lamang nilang nasisiraan ng bait ang mga naaapektuhan ng mga insektong yan. Hindi pwede yung sinasabi mo. Anong gagawin natin, Charlene? Kailangan puksain ng mga insekto at para magawa natin yon, kailangan sirain ang pito ng mga insekto na hawak ng kaaway, Eugene. Pito? Hindi sila manggugulo dito sa ating lugar kung wala ang pitong naguutos sa kanila. Charlene, posible bang umatake kaagad ang mga kalaban natin? Hindi, Eugene. Imposibleng makarating sila kaagad dahil ang mga espiritu ay gumawa ng harang sa pagitan ng mundo ng tao at ng bayan ng mga multo, kaya doon muna sila. Ganun pala. At gusto nilang maalis ang harang na yun, hindi ba? Ang sabi ng 4 na santong halimaw, ibibigay nila ang pito ng mga insekto kung aalisin natin ang harang. At makakapasok silang lahat dito. Uubusin nila ang mga tao sa loob ng isang araw lamang, kaya kailangan mapigilan sila. I have to be honest, Botan, this takes the record for confusing. Yes, just try and remember the basics. You're good and that the entire city is bad. Destroy the whistle and defeat the beast and the case will be closed. Okay, I just can't believe Koinma expects me to take on a whole frickin' city of demons alone. Don't they send teams out for this kind of thing? What about me, Urameshi? Oh, Kuwabara, there's no such thing as demons. Yusuke and I were just joking. Look, I'm not dumb or blind. We all know I can see supernatural stuff a whole lot better than Yusuke. And I'm not gonna sit around my house while Yusuke doesn't see things and lets big monsters and insects take over my city. Cause I'm Kuwabara, and in case you guys forgot, I've got a sword! Well, Yusuke, I guess there's no point in arguing with the eager. Dito! Anong lugar ba to? Anong ginagawa natin dito, Charlene? Ano ba yan? Nandito lang yun. Maghintay kayo! Heto! Ha? Nakakatakot naman dito, Charlene. Pwede tayong dumaan dito, papunta sa daigdig nila, pero okay lang kung gusto mong umatras. Ang trabaho nito ay para talaga sa detective ng kabilang daigdig. Ganun ba? Bye-bye. Hindi
hindi maaari. Nararamdaman kong isa na rin akong detective ng kabilang daigdig. Ha? Wala nang atrasan to. Nakahanda na ako. Si Alfred? Nawala siya. Makaalis na nga. Ha? Eugene? Ha? Yes! Dalhin mo ng communication mirror para magkausap tayo! Oh, salamat na nga. Pero sa susunod, ibigay mo kaagad para hindi ako nininervyo sa'yo, no? Ako na ang bahala sa mga insektong nandito sa daigdig ninyo. Kung may problema, ipaalam mo kaagad sa akin, ha, Eugene? Oo, sige na nga. O paano, alis na ako, ha? Ha? Sandali! Anong problema, Eugene, ha? Iniiwan ko nga pala si Jenny sa sinihan kanina. Nasaan ka na, Eugene? Charlene, bahala ka na magpaliwanag kay Jenny, ha? Ha? Eugene! Ayoko nga! Ikaw na! Ayun ang kampo nila. Ang Maze Castle. Ha? Lagot kayo ngayon! What are those things? I'm not exactly sure, but they're not friendly. You're messy! There's too many of them, and I'm not sure, but I think they want to eat me! I'm coming! Lumabang ka! Hindi tayo makakarating sa Maze Castle kung magpapatalo tayo sa kanila! Ano yun? Saan kaya nanggaling yun? Mukhang may problema kayo. Kailangan nyo ng tulong? Mukhang nahihirapan kayong dalawa. Kaya nyo pa ba? Kung hindi, narito kaming dalawa. Ha! Denise! Vincent! Oo. Anong nangyari sa boses mo? Sa mundo ng tao, nagbabalat kayo si Denise na isang babae. Pero ang totoo, lalaki siya. Wala nang panahon para magpaliwanag. Pinapunta kami ni Jericho dito para tulungan kayong dalawa. Mabuti naman! At maganda ang naisip ni Jericho. Siya nga pala, siya si Alfred. Sila naman, si Vincent at Denise. Denise? Teka, hindi ko kayo maintindihan. Pero kailangan namin talaga ang tulong nyo. Nang iinsulto ka ba? Ha? Ikaw, Eugene, makinig ka. Hinahamon kita muli. Baka nakakalimutan mo, hindi pa tapos ang pagtutuos natin. Nakahanda ako kahit na anong oras. Ano, yung liit mong yan, napakatapang mo naman. Baka mapipi ka lang. Bakit? Gusto mo ba akong subukan, ha, Alfred? Anong sinabi mo? Ikaw Eugene, tinatanggap mo ba ang aking hamon? Pwede tayong magtuos pagkatapos ng misyong ito. Masyado kang matapang, ha? Vincent, tama na! Huwag mo nang paguluhin pa ang sitwasyon natin. Sa bagay, okay ang may kasama. Ano, pumunta na tayo dun sa Maze Castle. Ano, Vincent? Kasama ka ba namin? May mga bisita tayo. Matagal na tayo walang bisita sa lugar na ito. Hindi nila tayo matatalo. Master Lazarus, alam ko ang gagawin natin. Tulad na sinabi ni Byron, hindi sila makakapasok sa kaharian. Sa labas pa lang ay siguradong tapos na sila. Eto palang pintuan. Parang mahabang lagusan, ah. May dulo kaya ito? Tulad ng isang ordinaryong lagusan? Di natin to malalaman kung hindi natin to titingnan. Kaya tara na. Hindi mo ba naiisip ang paraan? Ano sinabi mo, Bansot? Tayo na! Lagot ka sa akin.
nagsasalita. Ang lahat na pumapasok dito ay kailangan dumaan sa pinto ng pagsubok. Anong pagsubok? Ha? Ano yan? Anong ginagawa mo, ha? Ha? Ah! Mabigat, hindi ba? Ang pintong yan ay matalino at sensitibo. Nalalaman ang lakas ng taong sumusuporta dito. Kaya naibibigay niya ang nararapat na bigat para sa mga ito. Kapag may nagpahinga ng konti, babagsak yan at maiipit kayong lahat. Kaya pagbubadiin niyo. Ano? Ang pintong yan ay matalino, pero malupit. Kapag may isang tumakas sa inyo, babagsak yan. At kapag nagtiwala kayo sa isa't isa, at gamitin ang lahat ng lakas niyo, babagsak pa rin yan. Ang mga tao bandaraya lamang ang maaaring makapasok sa karayang. O sige na, bahala na kayo dyan. Mauna na ako. Masyado kang malupit! Bumalik ka dito! Sino nagpapahinga sa inyo? Buhatin nyo! Siguradong ikaw lang naman ang gagawa nun eh. Mukha mo na lang mukhang mandaraya eh. Alfred, tama na! Kung wala kayong tiwala sa akin, dadayain ko kayong lahat. Vincent, wag! Siyang babagsak ito! Paano to? Paano tayo makakaligtas dito? Makaligtas kaya si Eugene at ang mga kasama niya mula sa pinto ng pagsubok? O maduro kaya silang lahat? Ano ang gagawin nila para makaligtas? Isang sulat ang tinanggap ni Jericho mula sa bayan ng mga multo. At meron silang banta. Maraming insekto ang darating mula sa mundo ng espiritu upang lipulin ang mundo ng tao at sirain ang daigdig. Si Eugene na siyang naatasa maligtas sa mundo ay nakapasok na sa bayan ng multo kasama si Alfred. Tumating rin sina Denise at Vincent para tumulong sa kanilang dalawa. Si Jimbo, ang unang halimaw. Ang pintong yan ay sensitibo at matalino. Nalalaman niya ang lakas ng taong mga dyan at ibinibigay niya ang tamang bigat. Kapag may nagpahinga sa inyo, madudurog kayo. At kung isa sa inyo ay mandaraya at tatakas, madudurog ang maiiwan. At kung gagamitin niyo ang lakas niyong lahat, babagsak rin yan. Ang mga taong mandaraya lang ang maaaring makapasok sa karyan. Bahala na kayo dyan. Pagbutihin niyo ang pagbuhat. Sana'y makaligtas kayo dyan. Ano ba? Huwag mo kaming dadayain! Buhatin mo na maigi! Buhatin mo! Huwag ka magpahinga! Kundi maiipit tayo rito! Mauubos rin ang lakas natin at mamamatay tayong lahat, Alfred. Tumigil ka nga! Tumahimik ka kayo dyan! Huwag na kayong mag-away pa! Kailangan hilahin ko yon pataas. Vincent! Hilahin mong pataas yung lever. Ikaw ang pinakamabilis sa ating lahat. Sige na, gawin mo na! Ano ka ba, Eugene? Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw na lang gumawa nun! Wala akong tiwala sa taong yan! Hindi ko yata gusto ang sinabi ng pangit na to ah. Sinong pangit sinasabi mo, ha? Magtitiwala ba kayo sa akin? Ayoko na sa inyo. Mabuti pa yatang umalis na lang ako sa lugar na ito. Ganun na lang. Alam kong hindi mo gagawin yon, Vincent. Kung ilalabas kong lahat ng lakas ko, makakayanan ko pa ito nang hindi babagsak. Sige na, Vincent! Sige na, takbo na! Ano pang ginagawa mo? Bilisan mo na at itaas mo na yan! Wala kang dapat alalahanin. Iwan mo na lang sila at sumama ka sa akin sa loob ng palasyo. Tatanggapin ka ng apat na santong halimaw at mamumulot tayo sa daigdig ng mga tao. Iwanan mo na sila. Ang mahalaga ay ligtas ka na. Total, wala naman silang tiwala sa'yo, hindi ba? Kaya pabayaan mo na sila. Ano ba, Vincent? Bibigay mo ba si Eugene? Nagtiwala pa man din siya sa'yo. Huwag ka makinig dyan at tulungan mo kami dito. Ano nakakatawa, ha? Nakakatawa kayong lahat. Lagot ka sa akin. Ganyan nga. Tama yan. Hindi ka dapat sumama sa kanila. Hindi mo sila mga kaibigan, hindi ba? Tayo na. Vincent! Halika na. Ituturo ko sa iyo ang daan. Dito, sundan mo ako. Hindi mo ako maluloko! Ha!
Tumigil! Vincent! Sabihin mo sa kanila nangyari. Nakahanda kaming apat para sugpuin sila. Eugene, okay ka ba? Akala ko talaga katapusan ka na yun. Salamat, Vincent. Salamat. Ikaw talaga, oh. Medyo kinabahan tuloy ako sa'yo. Ang galing mo palang umarte. Mukhang hindi ka pa rin nagbabago, ah. Wala naman talaga akong balak na iligtas kayo. Napilitan lang ako. Ano? Tinulungan ko lang kayo dahil mas madali para sa akin kung marami tayo. Para labanan sila. Iyan ang paraan ng pagsabi niya na salamat. Pasensya ka na, Eugene. Oh, Saan naman kayo pupunta yun? Nakalampas sila sa pinto ng pagsubok. Ano na ngayon ang gagawin natin sa kanila, Lazarus? Madali lang yan. Aalawin nila tayo. Sige, makipaglaro na kayo sa kanila. That we called EA. He mocked us, actually telling us to beg for mercy. I'll go down and drain his blood. No! Let me handle this. I am the only one who ever reaches outside of the castle. Let me bring their bodies to the head of the tower. I'll hang them on pikes as a message to all of Spirit World. What is that thing? Is it safe? It's just the communication mirror that I got from Botan. Hello, Yusuke. It's Botan here in the living room. You copy? Yeah, Hey, what's up, Botan? This is the brave Kumar reporting at your service. I'm taking very good care of you, Meshi. I'm so glad to hear that. I've got things under control here as well, more or less. Sa mga taong problemado, hindi naman maraming taong ganun, kaya hindi sila makakapasok dito. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya ko sila. sana nga. Mag-iingat ka dyan, ha? Oo, alam ko. May nakita nga ako dito isang halimaw na galing dyan eh. Sa likod mo! Wala ito. Mahina lang sila. Mas mahirap huli ng mga insekto. 15 lang ang nahuli ko sa loob ng isang araw eh. Kailangan mahuli ko sila lahat bago sila dumami. 15 pa lang laban sa libo-libong insekto. Ano ba yan? Kapag ito'y pumasok na sa mga tao, kailangan labanan ko silang lahat at hindi madali iyon. Sige na. Kailangan kumilos na kami kaagad, Charlene. Bilisan nyo ha. Bye-bye. Mag-iingat kayo ha. Ito na. Ito, pamatay ng lamok na mga espiritu. Jericho! Jericho! Nandito lang yun eh. Jericho! Ha? May natanggap akong balita. Nakalusot si na Eugene sa pinto ng pagsubok. Talaga? Magaling! Sandali lang. Ano nga ba ang ginagawa mo dyan sa taas? Naghahanap ako ng impormasyon tungkol sa 4 na santong halimaw. Ha? Hindi mo pala alam kung ano sila ipinadala mo na si Eugene sa bayan ng mga multo para labanan? Tupak! Hindi tama yun. Delikadong ginawa mo. Wala nang ibang paraan, wala nang ibang gagawa doon! Oo, gusto mong ikaw na lang ipadala ko doon. Ha? Wag na lang. Kita mo na! Ngayon, hanapin na natin ang mga dokumento! Oo. Ano ba talaga sila? Hindi ko na maalala. Dennis, sino ba talagang 4 na santong halimaw? Wala akong impormasyon tungkol sa kanila eh. Hindi ko alam ang kapangyarihan nila. Wala rin akong alam sa kanilang 4 eh. Ha? Ang alam ko lang ay talagang napakasama nila kaya't ikinulong sila dito at hindi na muling makakalabas sa lugar na ito. Yun lang ang alam mo? Hindi sila itsurang tao kaya huwag kayong magugulat sa kanilang anyo. Ano yun? Katapusan nyo na ngayong 4. Ito na ba? Maligayang pagdating. Sino ba to? Ha? Ako ang pinakamalakas sa 4 na santong halimaw, si Jimbo. Makikipaglaro muna ako sa inyo. Isa ka pala sa 4 na santong halimaw. Ito lang ang daan papasok sa kaharian.
Alin lang sa dalawa? Matalo niyo ako at makapasok kayo sa loob o ako ang tatalo sa inyo! Pwede kayong lumaban ng sabay-sabay. Mas madali yun para sa akin kaysa isa-isa. Teka lang, paano tayo lalaban sa pakulaw na yan, ha, Eugene? Akong bahala dyan. Dennis! Hindi tamang magsabay-sabay tayo. Hindi natin alam kung anong kapangyarihan niya. Ako ang mauuna. Pag-isipan niyo na lang kung sino susunod sa akin. Gusto niyo palang isa-isa matapos? Ayos lang sa akin yan. Teka, hindi ba delikado? Palagay ko, dapat makaakyat tayo ng walang pakikipaglaban. Eugene, hindi mo alam kung gaano siya kalakas. Hindi mo ba alam kung bakit ko siya piniling kasama? Isa siyang mabangis na kaaway. Mas masama siyang maging kaaway kaysa sa akin. At matalino siya. Kaya't panuorin mo na lang kung paano ang gagawin niya. Pero mukhang hindi naman siya malakas eh. Lumapit ka kung gusto mo.